Mami Ruby, ay si Mami Judeline ay naka-unmute. Naririnig niyo po ba ako, Mami Judy? Okay po ba yung sound natin? Yun, okay. Thanks. Actually, hindi yata nakakonect si Mami Judy kasi wala siyang mute and unmute button. I wonder. Alright, 3 minutes na lang po at magsa-start na po tayo. Ay, wait, nakashare na ba to sa page? Share natin siya. Ay, hindi pala pwede. Na-share kaya siya successfully. Ayan, 2 minutes to go. Hi, Mami Catherine. Happy Sunday. Thank you for tuning in. Sa Zoom natin, meron na tayong dalawa. Si Mami Ruby and si Mami Judy. Pero di ko sure kung naririnig ba niya. Ayan, nag-chat si Mami. Judy ba to? Ay, si Mami. Hi, Mami Ruby. Good afternoon. 2 more minutes. Hello, Mami Marjorie. Nakashare na po sa page. Nakita ko po kasi now. Hi, Teacher Micah. Shoutout tayo habang kaya pa kasi pag nag-start na, hindi mo na matitignan. Magandang hapon po. Hi, Ares! Good afternoon! Natin sa yung mga, hindi kasi sure kung matatakpan sila sa screen, sa live. Hi, Tita Vicky! Mga nakikisupport. Family and friends. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-tune in and hopefully mas marami pang mag-tune in sa ating live. And this as part po ng uh, April as Autism Awareness and Autism Acceptance Month. We are doing this to help the community and help more people understand kung ano po ba yung mga mahalagang bagay tungkol sa neurodiversity at sa autism po. Hi, Mami Dana. Hi, Mami Arlene. Thanks for watching. Sige po, magsisimula na po tayo. May mga nagjo-join pa sa ating Zoom. Salamat po sa pag-tune in nyo. And yung ginawa ko nga actually na caption dun sa post ko. Kung nais ninyong mas magkaroon pa ng understanding yung mga kapitbahay or mga other family members nyo na tingin nyo kulang pa yung pagkaunawa at pag-intindi nila patungkol sa topic na to or sa autism in general. Maganda pong makapakinig sila or panoorin nila even after. Ay, wait yun, because this will be recorded. Naalala ko. I-record ko nga pala to. Ayan. Para naman hindi sayang ang effort natin at ang hapon natin sa sasalita. Hi, Mami Santi! Thank you for joining. Sige po. So, I'm Miss Joy SP. I have the same FB page that I just recently opened and nagpo-provide, isa po akong licensed speech language pathologist and nagpo-provide po tayo, gumagawa po tayo ng mga content, ng mga helpful resources and materials po na gusto nating makatulong na mas maintindihan ng iba pang mga families, iba pang people with autism and yung journey nila, yung mga makakatulong sa kanila. Even yung community, actually community awareness po. So, umpisahan natin.
Ayan. So, itong buong hapon na to, ang pag-uusapan is about neurodiversity. So, makikita nyo naman dito sa picture na to, no? Sobrang dami ng under sa term na neurodiversity. So, ito pong word na to, um, galing po siya sa two words na neuro, which means brain, and yung diversity or yung pagkakaiba-iba. So, neurodiversity was first coined in 1997 by Judy Singer. So si Maring Judy Singer po ay isang Australian um, activist, social activist. So nilalabi niya po yung tungkol sa mga marginalized population or community ng mga disabled people. Siya po yung first ever nag-coin or kumbaga tong term na to, yung neurodiversity, was first mentioned or used or said by Judy Singer back in 1997 na mas through time nag-evolve, mas naging popular, mas I say unti-unting mas maraming nakaalam sa bagay na to hanggang sa fast forward to 2024 po. Personally, I've been hearing this back into 2017. So nasa yun yung mga kasagsagan na nasa UAE ako na nagpa-practice. Pero hi, pero nagpa-practice as a speech language, OFW speech language pathologist sa UAE. So medyo doon nakikita ko na siya, narinig ko na siya, nakikita ko na siya mostly sa mga social media. Pero hindi pa masyado yung understanding ko about it. I would say na yung pagkaintindi at pagkaalam ko sa kanya, mas lalong lumalim during pandemic. Hi, Mami Dayan! Mas lalong lumalim during pandemic kasi syempre nag-shutdown buong mundo eh. Tapos ang daming mga changes. Tapos siguro isa to dun sa mga mas na-open yung eyes and yung understanding ko simula pandemic about neurodiversity. And as a speech pathologist, unti-unti I try to make changes and I try to understand more what it means, ano yung kahalagahan niya, tapos paano siya mag-reflect sa akin bilang isang practitioner, bilang isang therapist. So, dito sa picture natin na to, isa siyang, yun nga, maraming phases about it. Parang big umbrella term siya. Big umbrella term. Tapos, ito yung nakapalibot ng mga under it. So, unang-una na nga, familiar tayo sa autism spectrum disorder. Tourette's yung more on ano siya involuntary movements na may kinalaman sa brain din yung condition na yon. So may isang sikat, well, sumikat na vlogger na may Tourette yung nasa Batang Quiapo na kinuha nila din doon na character, yung driver yon. So, at saka si ano pala, may mga sikat din pala na may Tourette's, gaya ni Billie Eilish. Tama yung pagkasabi ko. Billie Eilish, ay may Tourette's po siya. Tapos, ADD is different from ADHD. So, ADD is attention deficit disorder na different in a way sa ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. So, magkamag-anak sila, pero si ADD kasi wala siya nung hyperactivity and impulsive trait or characteristic. Yun yung kinaiba niya, kaya parang magkahiwalay din siya. So kasama din dyan yung developmental coordination disorder, or that's another term for dyspraxia. Tsaka yung mga may kinalaman sa gross motor, big body movements, and fine motor movements. Tapos giftedness. Ayan, may mga conditions naman talaga na ang isang bata ay gifted, mas mataas yung intellectual or other developmental skills na develop sa kanya. Sensory integration disorder na kadalasan na parang comorbidity madalas kasama siya dun sa ASD. It means yung iba yung pag-process nila, may mga specific things na mas mahirap para sa kanila na i-take, i-tolerate, or minsan naman kailangan nila ng sobrang dami. Auditory processing disorder para dun sa mga nahihirapan sa pag-comprehend kapag ang input lang is more on sa pakikinig, auditory lang, through audition alone. Tapos OCD, obsessive compulsive obsessive compulsive disorder. Under siya sa mental health conditions, pero medyo marami na. If you're familiar, medyo marami na yung gumagamit ng term na OC or kahit
medyo dati pa actually. Ang OC naman yan, di ba? Yung term na yun, galing siya sa obsessive compulsive disorder. Parang may certain level na kailangan mo siyang gagawin or yung isang bagay na you're compelled to doing. Actually, meron kaming dito sa condo, may kapitbahay kami na, well, hindi ko sure, pero sa kilos niya, mukha siyang may OCD kasi may for certain, usually yon in weekdays talaga, pag hinahatid or hindi pala, pag sinusundo namin si ate from school, nandun siya sa katapat kasi namin siya ng condo. Ang tagal niya sa floor, sa door niya. Tapos nakatayo lang siya doon, hawak niya yung susi niya, tapos hanggang sa masundo na namin si ate from school, nandun pa rin siya, hawak-hawak niya. So, parang may mga katulad din kung familiar kayo kay Attorney Wu, 'di ba? May mga certain sila na set of routines, set of things that they have to do um, para sa system, para hindi ma-overwhelm yung system nila or because of a certain way that they think. Tapos anxiety disorder, um, yung anxiety as an emotion, normal yun, part yun ng bawat tao. Pero kasi yung nagkakaroon ka ng disorder kapag lagi kang stress, tapos beyond na excessive, sobra-sobra yung nararamdaman mo, yung feeling, yung emotion of being anxious. So merong tinatawag na general anxiety disorder at meron pang mga iba-ibang klase ng anxiety disorder. Specific learning difficulties. So, kasama din dyan yung may receptive, mixed expressive and receptive language disorder. Tapos, cultural diversity. Kasi kasama din dyan yung mga minority. Yung hindi sila masyadong accepted sa society. Developmental disabilities, trauma, and dyslexia. So, bukod dun sa nakuha ko na picture na to actually, inedit ko siya in such a way na kasama din yung mga iba pa, which is yung mga iba pang kapamilya. Dysgraphia, dyspraxia, yung mga may dys sa umpisa, yan. So dyslexia is yung in relation to reading, dysgraphia is in relation to writing, yung challenges or difficulties in relation to dyspraxia, yun yung sa movement. Meron pa yung apraxia or childhood apraxia of speech na mas focus naman sa pagsasalita. Yung nahihirapan sila to organize the way they talk, kaya mas madalas yung mga nonverbal kapag apraxia yung pinaka main diagnosis. But it also has certain steps para ma-diagnose kanyan. Tapos intellectual disability, kasama dyan yung hearing impairment, visual impairment, multisensory impairment, Down syndrome. Dyscalculia pala is about math naman. Yung may condition that has to do na nahihirapan talaga sila when it comes to numbers, understanding numbers and math. Dyscalculia ang ano doon, ang diagnosis doon. And mostly mga psychologists, um, mental health professionals yung nagda-diagnose niyan. Bipolar disorder. So itong si bipolar disorder, previously siya yung tinatawag na manic depressive illness. Tapos yung medyo mas modern na pagtawag na sa kanya ngayon is bipolar disorder. Naalala ko na yung first boss ko sa UAE. Ang sabi nila may bipolar disorder siya. So sila yung mga merong low mood, depressed mood, and yung manic, yung very high mood sila for things na parang making grand plans, masyadong maraming energy, ganyan. So yung mga yan, nadadiagnose sila by mental health professionals. Prader-Willi syndrome, so pag syndrome, marami silang mga comorbidities or maraming ibang mga health condition that comes with it. Kaya siya syndrome. And also physical disability. Under physical disability, kasama po dyan yung cleft, yung mga may kulang sa fingers or sa kamay or any other forms of physical disability. So kasama sila technically sa community ng neurodiversity. Kasi because of their condition, nagkakaroon ng difference dun sa brain processing, brain structure, brain function nila. And then may representation yun sa kung paano sila. Hi Sir Raymond. Ay, hello po Sir Alvin from Daet Camarines Norte. Yun po. So, as we go along our discussion, gusto natin na mas lalo pang maintindihan yung neurodiversity. So, tignan muna natin, para mas magawa natin yun, tignan natin yung um, models of disability. So, ito yung meron tayo kasalukuyan na models of disability, yung kung paano natin iniintindi yung disability as a condition. So, yung medical model, siya,
medical model, una, social model, tsaka cultural model. So, titignan natin sila in three aspects. Yung pagtingin nila sa cause ng disability, yung kung ano yung focus nila, at saka yung intervention na piniprescribe nila. Hi po, Miss Christine. Hi, Angelo from Cavite. Hi, salamat sa support. Okay, so sa medical model, ito yung pinakauna at sikat actually. So, ang pagtingin niya kasi sa disability, ang nagiging cause nun is either a disease or a disorder. Ang focus niya is kung sino man yung mabigyan ng ma-evaluate, mabigyan ng diagnosis um, ng isang condition as a disease or disorder, ang focus niya is to provide treatment by professionals. So, gamutin, pagalingin. Yan, medical model yon. Tapos yun nga, intervention is rehabilitative kasi nga gusto mo siyang ayusin or i-provide yung needs ng sick individual na yun para makapag-move forward siya dun sa daily living and dun sa routine niya sa life. Now, sa social model naman of disability, ang tinitignan nilang cause is social barriers or socio-political factor. So, nandyan na yung kung paano yung may politics nang involved doon sa disability. Katulad yan ng yung common notion na sa isang building na walang rampa. So may factor na social barrier doon kung ba't hindi makaka-access yung isang tao na may physical disability. So sabi nga, ang focus niya is usually on cultural stereotypes, medical norms, environmental hindrances. Yun yung mga nagiging focus kapag dito yung pagtingin mo sa disability, sa social model. Tapos ang intervention niya is political and cultural movements yung responsible para magkaroon ng pagbabago doon sa mga hindrances na nakikita nila or sa social barriers nila. So, dahil ang tingin nga nila socio-political factor siya, definitely yung pag-address nila may kasamang political factor. Sa cultural model naman, ito yung dito actually nag-stem yung neurodiversity and yung movement and yung framework na to. From here, tinitignan niya na yung isang condition is not at all a disability but more of a difference. So, ang isang analogy ko dyan is yung accents. Accent o yung punto or yung pananalita natin. So, tayo as a Filipino culture, meron tayo na pananaw na kapag yung accent mo ay certain level, kung Bisaya or whatever, parang gano'n, parang may leveling. May pang mayaman, may pang alta, meron pang mid, meron pang bababa, ganyan. So, actually, ganun din yung thinking sa, halimbawa, American English, British English, Australian English, yung accent So, may ganun thinking na Filipino accent ng English. Oh. So may ganong pagtingin na kapag doon ka sa mga Western, uy, ang ganda ng accent mo sa English. Pero pag Filipino, kahit pa sobrang plakado, sobrang galing ng grammar niyan at lupit ng pag-i-English niyan, medyo parang mas mababa kasi Filipino accent yung pag-i-English niya eh. Ganyan. So parang yun yung example ko kung paano mas maintindihan na difference lang siya. Hindi siya major actually, pero depende kasi dun sa society or sa culture na naglalagay ng importance on it. So yung accent, yun, hindi technically kumbaga walang mas superior na accent, walang mas mababa na accent. So ganun din sa cultural model of disability. Parang sinasabi niya na um ano lang siya, different siya. Hindi siya yung inferior sila dahil may disability sila, hindi yung superior yung ibang tao kasi wala silang disability. Tapos, ang focus niya is for human beings to be able to function their best in the context kung nasan sila, kung saan yung environment nila. Ayun. Hi po, Mami. Mama ako. Thanks for watching po. Tapos ang intervention kapag sa cultural model of disability tayo nakatingin is to shape the health system para ma-meet yung mga kinakailangan ng isang individual with a certain condition, with a difference, yung certain difference. So, i-minimize natin yung barriers, mag-accommodate yung whole community, yung whole society to support
that person with the difference. Pero with that difference, yun nga, again, hina-highlight natin na sila, they see it as a difference lang and not a disability, not something na to be ashamed of or yun nga, to be seen as something inferior. Si Mrs. Peachy ay isa po sa mga pages na lagi ko pong piniprescribe. So kung yung iba sa inyo mas familiar na dito, hi, Teacher Chris. Sa sa kanya, yan. Some of the slides that I'm using are actually from her. So kinikredit natin 'yun dahil magaling I mean maganda yung mga content na pinoproduce niya. Pero I use it kasi mas gusto kong gamitin at itagalog. Kumbaga mas maipaliwanag siya sa mas maraming Filipino audience na mas maintindihan nila kung anong ibig sabihin. Gaya nitong ginawa niya na pagpapaliwanag sa neurodiversity. Sinasabi niya it's a range of individual differences sa brain function na meron ding behavioral presentation. So depende nga dun sa usually diagnosis na nabibigay. So ito yung nilagay niya sa unang circle or component nito yung diagnosis given. So pwedeng may ADHD, may autism, dyslexia, giftedness, and others. Tapos, gumawa pa siya ng dalawang components to it na sinasabi niya, under neurodiversity, someone would be embracing and would be celebrating the differences. So, hindi kinakahiya, hindi tinatry i-fix, more of may acceptance, may understanding of the difference. And the focus is on inclusion, accommodations, and yung needed support. So, ito yung mga major components kung paano niya pinapakita at pinapaliwanag yung neurodiversity and itong bagong concept nga na ito. Parang naalala ko may recent post na kung yung special child with yung special needs, oo. Para kasing sa before yun yung mas ginagamit na term to to describe, to refer to the community na may disabilities. So ngayon, eto yun na yung, I would say, mas makabagong term na ginagamit to refer to, yun nga, a lot of conditions under that big umbrella, neurodiversity, and then yung mga people under it would be the neurodivergent. Mamaya, mababanggit ko siya sa mga susunod na slide. Hi, Len! Hi, Mommy Brents! Thank you for watching. So another way of trying to share and make other people understand kung ano ba yung neurodiversity is, ayan, syempre, use of visual, visual cues like this. So, yung different people having different kinds of brain, literally how it looks like, or ito, yung pag-present nila ng isang brain under MRI. So iba-iba yung itsura nung scans. And dito nga ang term pa is normal. So we don't use normal anymore. It's an outdated, incorrect, inappropriate term to describe someone. Tayo po ay nag-move forward with using words such as neurodivergent or kung ano man po yung specific condition or case na meron sila. Mamaya din mapag-uusapan natin yan. So, diversity is beautiful, kagaya ng sa animal kingdom. Iba-ibang kinds and yun nga, makikita natin, di ba? Iba-iba sila and they belong in the animal world. And same as us, as human race, di ba? Iba-iba rin po tayo ng races. So, ganun din. Sa brain din, mas hindi lang siya visible, pero meron ding diversity. So, yun nga, doon nang galing and ito yung sinusubukan natin gawin na mas ipaunawa at ipaintindi sa mas maraming tao. Yung neurodiversity that refers to the differences, yung pagkakaiba-iba ng brain na meron tayo and yung functioning ng brain natin. At yun din yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng iba-ibang behavior o yung nakikita natin outwardly. So, ito na, yan, word definition tayo. So, neurodivergent, yung tawag sa mga people with brain-based differences. So, yung lahat dun sa umbrella term na pinakita ko kanina, na ipapakita ko ulit in the future slide. So, under sila ng neurodiversity, pero ang mas appropriate term to use for one person, to refer to a person, is neurodivergent or ND. So, the terms, yung letters na N tsaka D, ND. So, parang shortcut, ND. And then,
Yun nga, we don't use the word normal anymore. Outdated na po yan. Socially inappropriate word na po yung normal. We use neurotypical to mean na ito yung mga tao na na sumusunod sa typical patterns of growth and development. Majority sila. So neurotypical or NT. Again, from the letters neuro and typical. So it refers to the person, usually isang tao, i-refer mo siya as NT or sa NT. So, yung mga term na yan, nakikita ko siya ako personally pag nag-join ako sa mga FB groups na international or abroad. Kasi meron silang mga ganyang terms pag nagtatanong. So, they introduce themselves first as NT or NT, tapos tsaka nila ipopost yung tanong nila. Ito, autistic, which is the people with brain-based differences na in the spectrum, autism spectrum. So, may malaking, I would say, hot topic yung kung paano ba natin sila i-address. Kasi may part kasi doon sa timeline na sinasabi nila dapat people first language. Meaning sasabihin mo muna person with disability, PWD, person with autism, person with ADHD, ganyan. May ganun sa timeline kasi na parang people first. Pero ngayon, under neurodiversity, ang sinasabi nila nung community of adults in the spectrum or yun nga, yung under yung mga may given diagnosis, sinasabi nila na mas marami sa kanila yung nagpe-prefer or mas gusto nilang tinatawag sila with their condition. Katulad yan, autistic. 'Di ba? So, ito yung isang magandang platform para malaman or ma-share ko sa karamihan na based dun sa trend mas marami doon sa adults ngayon na may diagnosis, they prefer to be called straight as is autistic. Hindi siya, yun yung mas preferred kesa doon sa person with ganyan, person with ganyan. Yun, person with autism. Pero, ang disclaimer ko naman dyan, yun nga, we cannot say otherwise based kasi sa person yun. Kung halimbawa na may kakilala kayo na parent siguro or person themselves na mas feeling nila respected sila if they use the person first label, edi go with it. Parang we are not there to tell them otherwise kasi sila yung may experience eh. Pero binabahagi ko na sa kasalukuyan, even sa western countries, yung practice is to use these words, autistic, to label them. At hindi yun offensive. Okay? Tapos, alistic naman yung tawag nila for those people that are not in the spectrum. Okay? So, alistic, so tayo, parang neurotypical, another term for that, or not in the spectrum nga, alistic. So again, pinapaliwanag ko, itong mga terms na to, na-encounter, ako personally, na-encounter ko siya sa mga FB groups and pages na nagpo-promote ng neurodiversity. To let other people know na hindi offensive kapag sinabi mo yung term na autistic. Ayan. And kung yung alistic naman is parang yun yung opposite ng autistic. You're not someone in the spectrum. So alistic yung pag-refer mo sa sarili mo. Lalo na kung nagtatanong ka for dahil meron kang family member na autistic. So, para dun sa mga hindi nakapakinig, ulitin lang po natin, hindi po offensive yung word na autistic. Most of itong nasa mga neurodiversity affirming community, mas okay sa kanila yung paggamit ng word na to. Pero again, merong mga iba na nandun pa sila sa concept ng mas respectful pag sasabihin mo nga yung person first language. Ang ibig sabihin po ng person first language, sasabihin mo muna na person with blank. So, person with autism, person with hearing impairment, person with ADHD, ganyan. So, may mga ganon. And ang point ko nga rin po is if that person can speak for themselves, and yun yung gusto nila, edi go. Hindi natin sila para pa i-contest or makipaglaban doon. Pero sinasabi ko, yung mga karamihan talaga ngayon, ito na nga po yung term na ginagamit. They refer to themselves as autistic. And dadaanan po natin yung reason dyan along the way po sa pagdidiscuss. So, sorry, hindi ko pala nabanggit. Balikan natin. Ableism.
ano tong concept na to? It has to do with the discrimination or yung social prejudice about disability. So malaking umbrella term po siya na usually ito makikita mo siya na may kinalaman sa sa LGBTQ kasi sila yung mas grabe talaga yung movement nila ng acceptance and na maging visible sila and representation and maipaliwanag yung mga rights nila. Ableism is um, yung pagtingin na meron na dihado yung mga disabled person. So, what does ableism look like? Ito, napakaganda. Nakuha ko po siya kay Find Your Own Hope website. So, sabi niya, yung ableism, pag you're questioning whether a person's disability is real. Naku, napakarami po niyan sa atin po, lalo na about mental health. Hi sir, thank you for joining. So, lalo na yung sa mental health kasi hindi mo siya physically nakikita eh. Or kahit sabihin na nga rin natin yung mga iba na na-diagnosis na hindi masyadong halata. Parang natatanong mo yung presence ng, naku-question mo yung disability nila. So, that is how ableism looks like. Or kapag katulad nito, yung tanong na what do you do all day? Or like what do you do for work? Kasi parang ina-assume mo na dahil disabled sila, they don't contribute or hindi sila pwedeng maging productive. And then, eto pa, making comments like, it must be nice to stay home or not work full-time. Or halimbawa kung parang mas nakikita na kumbaga adjusted yung workload sa isang person with disability sa isang company. Parang dun mo mariringgan yung iba na nagpaparinig siguro or may gantong sentiments na parang ang swerte mo naman. And many individuals that stay home, usually yun nga, nagsistruggle sila kasi nga hindi patas yung pagtrato at yung pagtingin kapag disabled ka. Parang isa yun sa main hindrance sa pagtanggap sa kanila ng society. And ito pa, yung pag hindi ka bibigay ng pagpapahalaga dun sa ginagawa ng kabuuan as a community to support people with disabilities or yung mga may disability gaya ng pagrespeto sa mga comfort rooms na dapat ay pang PWD, pang senior, pang buntis o kaya sa bus o kaya sa train, yung mga ganong bagay, yung hindi mo nirirespeto yung mga spaces allotted for the marginalized community and people. Yun yung itsura ng ableism. Tapos, ayan din po, asking someone what is wrong with them. So, yung language, napakahalaga. So, parang, pag ganun yung pagtatanong mo, curious ka, yes, pero kasi how you deliver it, sobrang importante rin nun. O kaya ito, napaka-common din ito, I'm sure, hindi naman siya mukhang autistic, hindi naman siya mukhang may ADHD, or hindi naman siya mukhang may ganito. 'Di ba? Yung mga terms na yan and yung concept na yan, part yan ng ableism kasi may social prejudice ka na sa kung ano ba dapat yung itsura ng isang taong disabled, 'di ba? Na para bang kailangan nilang patotohanan or i-prove na disabled sila. Saying a person with disability, ito is inspirational or doing typical things. Naku, sa ating pong community, sa Filipino culture, napakarami po natin, 'di ba yung mga terms nga ngayon na poverty porn o kaya romanticizing something like romanticizing um a poverty, ganyan. Ibig sabihin para bang yung normal dahil disabled sila, parang ina-appreciate mo siya for something na ang isang typical, sorry, ginamit ko yung normal na term kanina. I mean typical. Sa isang typical person, magagawa niya. Pero dahil meron siyang disability, sinasabi mo na inspirational yon. So that is also a form of ableism. And ito po, assuming a physical disability is a product of laziness or not trying hard enough. Naku, napakarami rin po niyan. Yung wala ka kasi sa mood ngayon. O, try harder. Ganyan. So, or kung sisipagan mo lang. Ganyan. Mga term na yan, di ba? So, part of ableism lang siya. Kasi hindi mo tinitignan yung buong context kung saan nang gagaling yung tao kung ba't siya nahihirapan. So, medyo dikit-dikit siya dun sa maraming mga terms pa din, kagaya ng privilege, kagaya nung iba pang mga movement and mga issues na may kinalaman talaga sa socio-political aspect.
So another term po na gusto kong ibahagi is yung tinatawag na internalized ableism. So ito naman is nagkakaroon yung taong with a condition ng bias against dun sa sarili niyang disability. So galing din ito kay Find Your Own Hope. Sinasabi niya na ang internalized ableism is yung may pag-iisip yung isang tao na may condition na na parang nakakahiya siya or dapat i-hide niya or hindi siya dapat magkaroon ng certain benefits dahil parang hindi naman totoo yung disability niya. Yun, yung kinu-question niya yung sarili niya. Society is not set up in an equitable, welcoming way, and I feel this has led me to judge and hold myself to impossible standards. Actually, marami po sa mga kids natin yung ganyan. At usually, nangyayari at nadidevelop to at a younger age kasi nga may tendency na we make them fit the mold. Um, yung expectation natin na maging successful sila in an environment na hindi naman built or accepting for them. Yun yung problema sa system na meron tayo. Another way of showing kung ano yung internalized ableism is yun yung mga terms nila here like I shouldn't use a wheelchair because nakakalakad naman ako. O kaya naman, yun nga, kino-question mo kasi talaga yung disability na meron ka or yung condition na meron ka. I'm useless, I'm a burden, I feel like I'm faking it, ganyan. No one will love me because I'm disabled. So, internalized ableism siya kasi ikaw na merong condition, yun nga, kino-question mo yung sarili mo and yung validity ng lahat ng mga naiisip at nararamdaman mo. So sadly, nangyayari po ito at yun nga, because of ableism, parang ito yung isa sa mga effect niya, aftermath niya. And then, ang opposite naman ng ableism, what we're trying to move forward to is ND affirming or neurodiversity affirming plus noun. So like ako, I'm trying to be a neurodiversity affirming speech language pathologist or yung mga ibang advocates na nagtatry to move and understand forward dito sa idea and framework ng neurodiversity. So what does it mean? Okay? It means na kapag tayo ay nag-move forward being neurodiversity affirming, we constantly rethink, reevaluate, and revise yung mga sarili nating pag-iisip about certain conditions like autism and other disabilities. So nandyan yung ano ba yung concept na meron tayo or kinalakihan natin, yung mga stereotypes, yung pagtanggap natin sa mga differences as valid because each person is unique. Tapos, nandyan din yung kapag nag-move towards tayo to being someone na neurodiversity affirming, it means na naiintindihan natin na yung mga may diagnosis or yung mga people, neurodivergent people under this umbrella, yung mga may different diagnosis, they don't need fixing technically. Meron silang difference and they need support on their difference. Pero it doesn't make them less. Kasi before, ganun yung thinking nga eh. And we're moving forward na under neurodiversity, maintindihan natin na pagkakaiba-iba siya ng brain functions, ng brain na meron tayo. And it doesn't mean na one is lesser or superior than the other. Eto po, ginawa ko po tong post na to in light of April 2 as the World Autism Awareness Day. So, ito pa yung isang parang hot topic din, yung nag-evolve po kasi yung symbols na ginagamit. So, I know mas familiar po tayo sa puzzle, sa blue puzzle, sa colorful puzzle, ganyan. Yan po yung mga previews na nagagamit to refer specifically to autism kasi. So, ngayon po, dito, yung neurodiversity, ang pinaka-latest to share with you and to inform everyone is, infinity sign na colored, rainbow colored. So, it represents all the people with brain-based conditions. Tapos, yung dati nga po na puzzle po yung ginagamit, 'di ba? Puzzle to refer to autism. Nag-adapt na rin sila and nag-move sila to use a gold infinity sign. And what's so witty and clever or yung nakakatuwa is ang chemical symbol ng gold is AU. So, di ba ngayon nga yung mga term na awesome parent, awesome child. So, it coincides with the symbol that they use. So, paano naman yung mga iba na mas attach sila dun sa
attach sila dun sa dati na symbol. I cannot speak for themselves. So, pero sinasabi ko lang na ito na kasi yung meron tayo sa kasalukuyan. Ito na yung sinasabi ng mga people in the neurodiversity community na mas preferred nilang way of representing themselves or their condition. Specifically nga po, yung autism po. Mas gusto nila to. So, siguro yung iba, parang pwede natin i-consider na growth siguro sa kanila yun kasi dati yun yung sa tingin nila pero ngayon eto na yung move forward nila. Gold infinity symbol for autism. Ayan, so nais ko naman pong i-present sa slide na to yung 3 A's, parang battery lang. Awareness, acceptance, and advocacy. So sabi nga, hindi ka magkakaroon ng acceptance kung wala kang awareness. So step one talaga natin is spreading correct and helpful information about autism or about anything that we want other people to understand and know. Tapos, dahil meron kang enough information, and correct information, mahalaga yun, na correct yung information mo, mas madali kang makaka-move towards acceptance kasi you'll be able to challenge yung mga old thinking na meron ka, yung mga thoughts na hinuhold mo against other people, yon pwede mo siyang ma-challenge and magkaroon ka ng pagbabago, magkaroon ka ng response, magkaroon ka ng change of expectations. Tapos, that will lead you to advocacy or supporting a cause and being a part of the solution. You make changes in policies, in communities, in how you do your daily living para magkaroon ng effect for greater good ng community. So sabi ko nga, alam ko yung yan. Sabi ko nga, makikita ulit natin tong slide ko na to. Understanding neurodiversity. So ang dami niya, big umbrella siya for so many conditions na meron tayo. And napakahalaga na magkaroon yun nga, yung inclusion na lahat napasok dito, na part kayo ito. Meron pa ngang nag-message sa akin for today na yung case ng child niya is cleft naman. So papasok kasi yun sa physical disability kasi may impact siya sa speech language and learning ability ng child. So, pasok siya dito sa community na to. And yun nga, mas marami na makaka-relate na kasama sila dun sa community na to. That we are moving forward with acceptance, with inclusion. Isa pa po itong si Neurowild sa mga Neurowild. Siya po ang gumagawa ng mga very nice post. So if you will follow her, makita niyo po yung page niya. Isa po siyang American speech language pathologist na diagnosed with autism and ADHD. Tapos meron din siyang, yung household niya, yung family niya, she has kids that are also in the spectrum and may ibang comorbidities. Sobrang inspiring ni Neurowild kasi yung mga post niya, yun, isipin niyo yun, isa siyang speech therapist na ang focus niya is to help people in terms of their speech language and communication needs. But at the same time, isa siyang tao na merong diagnosis. Kasama siya sa neurodivergent population. So, parang parang ang ganda nung kung paano niya nire-relay sa mga post niya, yung experience niya, yung what things she finds effective and helpful para sa family niya. Medyo mahahaba yung mga post niya, pero pag binabasa ko minsan yung mga post niya, talagang mapapaisip ka din. Kasi even herself as a speech language pathologist and someone na merong diagnosis, ini-express niya doon yung mga nararamdaman niya, yung uphill struggle. And kasama na dyan yung masking, autism masking, kasama na dyan yung feeling exhausted for doing certain things. Kasi nga, may diagnosis pa rin siya. Kumbaga may brain-based difference pa rin siya. That makes some of the things more difficult for her kasi nga iba yung experience niya. So sabi niya dito, all brains are equally important. And sometimes kasi, ito nga yung social prejudice na meron tayo na parang ang panukat natin is yung neurotypical, is yung majority. Ito yung the best. Parang lahat kailangan mag-fit in sa certain pattern, sa certain tradition, or yung nakasanayan natin. Lahat parang dapat yun ang basis ng success. So, in reality, sinasabi niya nga, the world needs people who thinks differently. Kailangan natin ng mga differences na yung ibang tao mas magaling sila sa gantong area or yung ibang tao ganito yung personality nila
and mas magiging beautiful yung world na meron tayo when we have acceptance and we have room for all those differences. So, ito naman yung slide na tungkol from Mrs. Peachy kung saan dinidescribe niya yung characteristics. Ang gusto ko dito, ito ginagamit ko madalas sa parent coaching sessions ko kasi pinapakita dito yung differences, yung mga ma-expect mong differences because someone is in the spectrum. Meron siyang autism spectrum. So, hindi niya nililabel as disability, pero parang sinasabi niya, ito yung mga typical na ma-expect mo na makikita or mararanasan ng isang tao at ng family ng isang tao na merong autism. So like yung language differences, gaya ng echolalia, gaya ng speech and language delay, regression. So yun, madalas ko nga sinasabi na sa parents, pag nakarinig sila ng term na regression, sobrang nagpapanik na yung mga yan. Pero ano, even with kids naman kasi, even with babies, kapag nagde-develop sila from being a baby, being an infant, tapos magde-develop sila, nagkakaroon din naman talaga ng regression kapag yung isang area ng development nila ay nagkakaroon ng sudden growth spurt. So, pwedeng yung mag-regress sa sleeping or sa appetite. So, yung regression, yun nga, part siya, hindi perfect na pataas yung journey natin. So, dapat i-expect natin na sometimes it happens. Ako, pinapaliwanag ko sa parents na mai-expect nyo yung regression kapag halimbawa na may major changes sa life, na kapag nagkasakit, ayan, kasi may nababago dun sa system ng bata or ng tao eh. So part siya nung mai-expect natin. Social differences, kagaya ng yan, inconsistent use of eye contact, tapos differences in interacting with peers, preference to play alone, yan, differences in routine, certain way na meron sila, na i-insist talaga nila, and then, yun, yung lining up, yung play, di ba? May certain expectation tayo sa play, pero with neurodiversity, mas sinasabi natin na all play is acceptable. Hindi yung certain way lang, hindi yung specific na pag lalaki, dapat ganito lang yung nilalaro, or pag babae, dapat puro pink lang. All play is valid, is acceptable. Tapos sila din yung merong sensory differences in relation to possible sensory integration concerns. Yung mga meron sila. So, andyan yung mga selective eater, yung mga sensitivity to sound, to certain texture. So, pag inintindi kasi natin yung mga iba pang comorbidities or yung mga iba pang kondisyon nila, mas mawawala yung concept na ang hirap nilang intindihin or ang weird nila. Hindi may pinanggagalingan kasi. Kapag mas naintindihan natin tong mga bagay na to, mas magiging equipped tayo kung paano tayo magre-relate sa kanila, kung paano natin sila i-approach at tutulungan pa. So, sabi rin ni Neurowild, ito pa yung isa, verbal speech is not the gold standard of communication. Kasi ito po yung isang gusto ko din na ma-challenge, no? Karamihan kasi, kapag nilagay sa speech therapy, ang expectation ay magsasalita na yan. Kaya nga speech, di ba? Speech therapy kasi, oh. Pero yun nga po yung point. As speech therapist, part po yung speech, yes. And to be able to talk, yes. Pero titignan mo kasi yung kabuuan ng person. Isa to sa mga sinasabi ko din sa mga parent coaching na minsan dahil nga speech therapy masyadong focus sa verbal ability to talk and to speak. Yun yung expected. Pero bigger than that speech and the verbal expressive skill is the communication, yung kakayahan niya na in any other ways ma-express yung ideas niya, yung feelings niya, at yung gusto niyang ipahayag. And sometimes, pag masyado kang focus doon sa ini-expect mo, hindi mo napapansin yung lahat ng ibang mga ginagawa para mag-communicate, para makipag-interact, para mag-connect. Yun yung nami-miss out. Another thing po is about steaming. Ayan. Meron akong slide mamaya later. Pero steaming isn't just moving hands or yung mga nakikita or yung idea natin ng steaming or self-stimulatory behaviors na often associated with autism. Kasi nga, in relation po to the possible sensory integration concerns nila,
meron silang mga certain sensations na kinikrave, kailangan, gusto, or ayaw. So yung stimming, it helps them with regulation. So big word po, regulation, bago ang big word. Ibig sabihin natutulungan na um, hindi ma-overwhelm yung system nila para mas makapag-function sila. Pero yung nakasanayan kasi before is inaalis natin to eh. We see steaming as bad. Yung concept na dapat yung behave ka lang, yung maayos kang tignan, yung wala kang mga any other movements. So again, pag ganun yung pagtingin mo, ibig sabihin, kulang pa sa information on steaming and how that steaming helps the person. And lastly, about echolalia. So, again, marami rin yung nakikita ko sa post nga po, di ba, na nagtatanong kung paano aalisin. Pero again, nagsistem siya dun sa kakulangan sa pag-intindi ng echolalia or yung pag-uulit-ulit ng sinasabi. It can, ito yung quick facts niya na nakuha ko from his extraordinary website. Yan, sabi niya nga, it can be, yung echolalia can be immediate or delayed echolalia, pero may communicative intent yan. Tapos, madalas kasi, nasa-shrug off siya as hindi naiintindihan or inuulit-ulit niya lang lahat ng sinasabi. Pero, ayan, as in here, marami pong functions yung echolalia. Maraming possible reasons kung bakit nila ginagawa ito. Pwede pong for labeling, yun yung way nila to label. Pwede pong as a response to a yes, pwedeng a request, pwedeng part ng self-regulation or turn-taking nila kasi limited pa yung skills nila. Pero madalas, parang yung concept na hindi kasi ganun yung typical way of communicating. So parang gusto mawala or maalis yung echolalia. Pero marami siyang functions and for someone na may brain-based difference, gaya ng autism, iba nga po yung brain processing nila and yung brain system nila, hindi natin pwedeng i-expect na yung typical way of doing things yung gagawin nila or even yung development nila. So marami sa kanila sa mga may autism yung gumagawa po ng echolalia. Now, what's next? After lahat ng mga sinabi ko doon, so how do we really understand neurodiversity and what does it entail? Ano yung mga pwede ba nating magawa? So sabi nga po dito ni Mrs. Peachy, re-evaluate how you define success and milestones. So yung mga milestones po, mahalaga po sila as benchmark para naiintindihan natin na yung mga typical, ganito pala yung pattern nila. Pero it doesn't mean na parang, yun nga, yung pagkakaiba ngayon is strengths-based. Nandyan po yun sa isa sa mga papakita niya na strengths-based. Titignan mo kung ano yung person nakaharap mo with the diagnosis, nasaan siyang level, and then paano natin siya matutulungan. Yung dati kasing concept po, pag alam mo na huli sa milestone yung bata, ang gagawin mo, hahabulin mo, mag-enroll ka sa mga kung ano-ano, lahat ng pwede mong gawin para mahabol mo yung expected milestone. Ngayon po, with neurodiversity, ang gusto niya is for us to understand the differences, the neurotypes, and the possible support needed for the child to be its best para maabot niya yung best version ng self niya na hindi pattern sa typical development or expectations. So, isusupport mo siya sa kung nasaan siya and then yun nga, iibahin mo yung expectation and nandun yung milestones to help you understand na ito yung kinakailangan pero hindi ka mapapako doon. Sabi nga dito, once identified, universal milestone should not be the goal. Ayan po, individualized milestone. So, nasaan? Iintindihin mo yung level ng child na meron ka and isusupport mo siya. And usually, mas marami po dun yung success stories. Yung kapag inintindi mo, nasan yung child mo, tapos you go with their journey and you as a parent or as a family, sinusuport mo yun, tapos mag-grow kayo together dun sa journey ninyo kesa yung may idea yung parents sa expected milestone na mula sa neurotypical patterns, tapos ipipilit niyang ipahabol yung anak niya na merong brain-based difference. Medyo mas, yun nga, you're setting them up for failure. Sabi rin po, focus on and support individualized strengths. Yun po, strengths-based. So, mahilig siya sa dinosaur, mahilig siya sa
planet sa solar system, mahilig siya sa train, 'di ba? Meron kasi silang specific affinity to topics na personalized and individualized. So instead of removing that of makikipagbunong braso ka na alisin, you find ways to support their interests and their strength kasi yun yung mas less yung uphill struggle. Kasi given na yun na motivated sila, tsaka gusto nila yun eh. And sabi din, priorities should include happiness, sensory and emotional regulation, self-esteem, and mental health. So, mas holistic na po siya. Hindi na lang po yung kung ano yung dinidemand ng society. Hindi na lang na abutin yung mga typical or yung usual expectations gaya ng lahat kailangan makagraduate, lahat kailangan may trabaho. So titignan mo na siya dun sa context na nasan ba yung anak mo or nasan ba yung isang neurodivergent child at paano ba natin siya masusupport. Number two, shift your perspective on therapy needs, goals, and values. So, ito personally, I've made changes mula nung, yun nga, yung sinabi ko kanina nung umpisa po, na 2017, naririnig ko na tong neurodiversity. But it wasn't until pandemic na mas naintindihan ko at mas nakakuha ko ng information about what neurodiversity is and kung paano ko siya i-apply sa sarili kong practice. So, dati din, yung mga umpisa, medyo on compliance din ako, medyo on yung importance ng eye contact. Pero habang mas naiintindihan ko yung presentation at saka yung mga needs or yung mga traits na meron yung child na kailangan kong tulungan, mas naiintindihan ko kung ano yung dapat i-prioritize versus dun sa parang dictated ng society or expectation ng society, which is kagaya po niyan, compliance, eye contact, tapos usually kailangan mapasalita mo agad, tapos kailangan yung steaming, ibablock mo siya, or yun nga, ito po, isa pang major concept yung hand over hand prompting. Kasi kahit ako ginagamit ko yan before, pero parang ngayon, with the movement towards mental health and yung consent, nandun na yung pag-respect na hindi ka basta-basta na nag-hand over hand. Kasi parang yung autonomy, yung self-autonomy and bodily autonomy ay nasa step on mo. Kumbaga, yung boundaries niya kapag gumagamit ka ng hand over prompting. Hand over hand prompting. Priorities should include connection. Yan, napakahalaga po nito. Connection, communication, self-advocacy. Kaya yun yung opposite po kasi nung compliance eh. Pag kasi compliance, gusto mo na kung ano yung pinapagawa mo as an adult, as a therapist, as a parent, yun yung masusunod. Pero kasi, kung iintindihin mo yung sitwasyon, saan ba nanggagaling yung bata? Kung bakit ba ayaw niya nito or kung bakit palagi siya nagtatantrum dito, may reason kasi eh. That is actually communicating in itself and advocating. So kung ang gusto mo ay palaging susunod siya sa agenda ng adult or dun sa one way lang na iniisip mong tama, yun, nagkakaroon ng problema sa connection, sa trust, sa rapport, sa communication, yun yung nawawala. So napakahalaga nitong pag-shift ng perspective sa ano ba yung gusto mong mangyari after mong malaman na may diagnosis na yung bata. Nandun ka pa rin ba nakapako dun sa expected ng society? Ang sinasabi ko nga kadalasan sa mga parents, kapag naiintindihan mo na yung concept ng neurodiversity, nawawala sa iyo yung pressure kasi naiintindihan mo na kailangan ko palang i-meet yung anak ko, yung child ko, dun sa level niya and support them for what they need. Hindi yung katulad ng kasalukuyan nga na, ay dapat 6-year-old na yan na dapat nagbabasa na yan, dapat nasa school na yan. Yung lahat ng mga dapat na ini-expect sa neurotypical. If you're looking at neurodiversity, diverse lens and framework, naiiba yung lens mo, naiintindihan mo na, meron siyang brain-based difference. So, yung expectations ko, mag-a-adjust din. Sabi nga po, yun yung nilagay ko, so, sa re-evaluate your thoughts. Kasi madalas po yun ang mga tinatanong eh, paano ba babawasan, paano ba aalisin, or yun nga, these things, echolalia and steaming, may function sila eh. Ginagawa nila for a reason. Pero kasi outwardly, kapag isa kang tao na wala pa masyadong information about it, nakikita mo lang siya as hindi acceptable. Kasi yung neurotypical, hindi ginagawa yung mga ganyan eh. Karamihan naman walang ganyan eh. So bakit siya meron siyang ganyan? So ang gusto mo, alisin yung mga bagay na hindi dapat kasi hindi yun yung ini-expect ng society. So we have to reevaluate our thoughts and the language. Ito po,
Gusto ko po siya at madalas din to, gusto ko po siyang maging conversant or conversational, or yung pag-answer ng WH question, or yung insisting dun sa school placement and academic demands. Sobrang laking bagay ng mga to. These are in itself, walang masama dito sa pagtatanong at sa paggusto. Pero ang point ko po dito, kaya nilagay ko sila dito, is your, i-gauge natin yung expectations natin. Mali pa yung spelling ko na expectation. Expectations natin. Setting unrealistic expectations. Meron, sadly, yung mga nakikita ko sa post, halimbawa, sasabihin ganun, 2 or 3 months na po siya nagsi-speech therapy, pero parang wala pong improvement. Yung mga gusto kong magkaroon ng disclaimer doon sa mga ganong mga comments na makikita nyo sa mga group or yung pag-rant, kasi baka kulang lang po sa communication and to understand na yung speech therapy, di po kami mga Diyos na parang pag nag-speech therapy, ayan, magsasalita na. Hindi po kasi siya ganun. Parang gusto kong i-highlight na pinapag-speech therapy siya, and yes, one of the goals is to be able to verbally say, speak, pero more than that, marami pa pong aspeto kasi yung tinitignan natin. Maaaring sa perspective ng magulang, ang main goal niya is magsalita, mag-communicate, mag-express. Pero bago tayo umabot kasi doon, ano pa yung mas basic? Ano pa yung mas mga kailangang foundation na pagtuunan ng pansin? Lalo na kung mas maraming mga needs yung isang bata. Parang doon sa context na yun na nabasa ko, nasad ako partly kasi parang sabi niya parang 2 to 3 months na daw, tas parang wala pa ring progress. Ang dami kasing factors doon. Gaano katagal na ba yung, I mean, gaano ka-frequent yung therapy niya? Once a week lang ba to? Once a month? Twice a month? Kahit pa sabihin mong 3 months. Tapos bukod doon, yung lagi ko nga sinasabi, ano po yung part doon ng parents? Gusto kong i-highlight na bukod sa speech therapy, napakalaking bagay po talaga ng parent and family support. Kasi nga, ilang beses lang ba sa isang linggo papasok sa therapy, or kung once a week lang yan, 30 to 45 to 60 minutes na nagte-therapy, pero yung kabuuan, kamusta siya doon? Anong ginagawa natin doon sa oras na wala siya doon sa therapy? Yun yung gusto sana natin pagtuunan ng pansin. Kaya din with the pandemic, to be honest, yung shift din po nung practice ko, mas nagpo-push forward ako to parent empowerment, parent coaching, and training sessions, kasi gusto natin na mas maunawaan ng parents yung buong system of management, na hindi lang siya, ay, pinapag-therapy ko na yung anak ko, nagbabayad na kami dyan weekly ng ganito, so dapat magsalita na yan. Hindi po siya ganun na parang magic. It's a process, and then yun nga, malaking factor pa rin, paano po ninyo sinusundan, paano nyo po fina-follow up. And another factor to that is yung understanding ng kondisyon. Ano ba yung kondisyon talaga ng child? Sa ano bang klase ng support yung kailangan niya. Kasi baka mas marami siya, maraming kailangan i-support sa kanya. Example, meron siyang mga sensory integration concerns na nakakahinder dun sa pagkatuto niya o sa learning niya or sa development niya. So may mga ganong factors. So minsan pag nakakabasa ako ng ganun sa Facebook, parang, ay, ang dami pang pwedeng i-consider doon, or ang daming factors na hindi natin na-overlook. Pero yun, usually, masasabi siya as ganun na parang hindi effective. Pero yun, nag-rant daw. Ito po, yung gusto kong ipahayag na meet your child at the level and stage that they are in. Alamin natin at intindihin natin yung kondisyon nila at kasalukuyang kalagayan nila. Tapos from there, let's go down to that level and then take the journey and the step on a daily basis. Hindi yung, ay, may ganito siyang kondisyon. Tapos, ito yung gusto ko kasi dapat nasa grade 3 na siya. So, dapat ganito kalaki yung dapat na matalon dahil nag-OT na, nag-ABA na, o nag-speech na siya, dapat matalon niya yung ganito, samantalang nandito pa lang yung level niya. So, yun nga, tignan natin yung holistic, kilalanin at tuklasin natin yung mga hilig nila, yung paano sila nakikipag-communicate sa level na meron sila. And to be honest with you, mas nakita ko po yung yung difference ng mga parents na that they go down to that level at kinikilala at iniintindi nila yung mga anak nila. Mas nagiging productive, mas nagiging fruitful yung journey, kasi binibitawan yung expectation set by society, at instead, yun nga, bumababa sa level no kung nasan yung child nila, tapos sabay silang nagjo-journey, sabay nilang ginagawa yon.
Ayan. Number three, use inclusive language. So, alam ko, nakita nyo na yun, yung sinasabi nga, di ba? Parang merong meme na sabi nga, kung yung mga halaman, pag pinagsasalitaan mo ng daily, ng mga good things, nag-grow, and then yung halaman na sinasabihan mo ng mga hindi magagandang words ay nalalanta, 'di ba? It shows really how powerful our words and language is. So sabi nga po dito, instead of kung you're moving towards neurodiverse affirming framework or thinking, nababago din yung language na ginagamit mo. Instead of using deficit or disorder, you're more inclined to use difference or disability. Yung normal, mas ginagamit mo yung word na typical or neurotypical. Tapos instead of behavior problem or non-compliant, yung term na dysregulated, kaya sila nagkakaroon ng ganong behavior concerns, or kaya nagko-communicate sila ng needs or nung desire na gusto nila, kaya sila non-compliant. Tapos, yung instead of making assumptions about identity, yun nga, asking about and respecting their respecting them. So, nandyan din po yung mga terms na pwede nating baguhin, gaya ng instead of using nonverbal, mas acceptable po yung term na non-speaking. Ayan, gusto ko ilagay ko sa una yan kasi mas marami pa rin yung gumagamit ng ganong concept yung non-verbal. Non-speaking po yung mas appropriate to use. Tapos low functioning and high functioning. Ayan. Sa sa ngayon po, yung ito kasing term na low functioning and high functioning, kung iisipin mo siya, parang para mas madaling maintindihan ng tao. Ay, low funk yan. Ibig sabihin, hindi masyadong nagsasalita. Ibig sabihin, masyado siyang maraming sensory needs or usually behavioral yan. Tapos pag high functioning, ibig mong sabihin dyan yung nasa regular school, yung nakakapagsalita, conversant naman, ganyan. Pero actually, with the neurodiversity framework, sinasabi na mas helpful na gamitin yung anong eksaktong support, need-specific support. So halimbawa, instead of saying low functioning siya, pwede mong sabihin na needs AAC support. Ibig sabihin dahil hindi pa siya verbal at nakakapagsalita, gumagamit ba siya ng AAC? O kaya kung high functioning naman siya, pwede mong sabihin na need socialization support. Kailangan lang niya ng exposure to other people and community. Yun nga, kasi high functioning siya pero mas nahihirapan lang siya dun sa socialization part. And last but not the least, yung kapag nag-describe tayo ng mga little ones natin, ng mga law natin, hindi natin napapansin yung hindi kagaya ng iba. Kaya nilagay ko na dyan, talaga dyan, stop comparing. Siguro minsan, ano no, parang hindi natin napapansin. Yun yung term pag nag-describe ka ng anak mo, tapos biglang sasabi mo, hindi naman po siya kagaya ng iba na blank, na nangangagat, na nagkakaroon ng sobrang grabing meltdown. Pero kasi, yun nga, if you think about it, ang demeaning ng term, nung hindi kagaya ng iba. So, pwedeng, before you say that, parang tigilan na lang or pigilan yung sarili, tapos say something na lang that describes your child. Yun. Kasi minsan sa mga group, di maiwasan kapag nagdi-describe or pag nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa mga law, nababanggit yan na hindi kagaya ng iba. I remember pa merong isang post na na sumagot ako, tapos nagulat ako, parang yung reply ko dun sa post na yun, parang 100 yung inabot ng likes. Pero in response to it kasi, parang ang point niya nung nag-post doon is, may spectrum yung child niya, pero hindi niya nilalagay dun sa isang class yata or something, kasi parang yung mga nandoon ay, may mga classmate doon na mas behavioral pa, parang ganyan. Tapos parang ang naalala kong thought na sinabi ko doon, nakakalungkot kasi ikaw mismo ay isang parent ng child na merong brain-based difference, na may spectrum, pero ikaw din, meron kang sariling pang-discriminate sa mga kapwa niya. So, parang yun yung point ko doon. Parang nakakalungkot isipin na ikaw gusto mo ng pagtrato sa'yo at sa anak mo na patas, pero ikaw, nandi-discriminate ka din dun sa ibang mga kapwa mo. 'Di ba? Parang ano siya, double standard ba tawag doon? Or parang ang weird lang nung ganun, na parang gusto mo na ikaw ay hindi ma-discriminate at ikaw ay marespeto, pero ayaw mo siya dun sa ganung placement kasi nga may mga mas malala pa sa kanya dun merong ganyan. So, di ba ikaw din ang discriminate ka, pero ayaw mong gawin sa iyo yon. So, yung mga things na ganito, yung mga um,
dapat sana nating i-challenge sa sarili natin sa kung paano tayo nagde-decide ano yung mga sinasabi natin. Number four, accept a variety of social communication style. So, yun nga yung pag-highlight ko kanina po, no, na hindi lang verbal speech yung the best. Kasi sometimes, karamihan sa kanila, nahihirapan talaga with the speech and language. So, maghanap tayo ng iba pang ways to support them at their level. Pero it doesn't mean na hihinto tayo sa pag-hope na magsasalita sila. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang is there's so many ways that they can talk and communicate. And kung nakafocus ka lang kasi lagi na dapat puro salita, mamimiss out mo yung lahat ng mga ibang posibleng ginagawa nila to communicate and to express. At kasama na rin po dyan, being yung mga people in the spectrum would be blunt, direct, very honest, and yun usually na ano po siya, na-perceive siya as rude. Or yun nga, yung may expectation na dapat naiintindihan nila yung ano pa, parang ito yung hinting. Kumbaga yung non-verbal, nahihirapan nga sila dun eh. So unless itidirekta mo yung gusto mong sabihin, mas pinahihirapan mo sila kapag nag-expect ka na maintindihan nila yung mga non-verbal cues mo or mga non-verbal ways na nakikipag-usap ka sa kanila. And then, nandyan din yung sa listening abilities nila kasi madalas din or karamihan sa kanila nagsastruggle po sa auditory processing. So, kapag kailangan maghanap tayo ng ibang ways to support yung need nila, which is yung visual cues, visual schedules, yun nga, AAC. Yan po yung mga ways that we can actually support. And ito pa, other ways that we can be neurodiversity affirming. So, yun, ulit lang, pagtanggap po na hindi lang po verbal speech, providing sensory accommodation and accepting sensory behavior. So, alam niyo po, sa school, ang magiging itsura nito, yun na hindi natin ini-expect yung lahat na naka-behave lang, na nakaupo lang for the entire time, na hindi nag-fidget, walang ibang ginagawa or mga galaw. Kasi some people would really need that na para ma-maintain yung regulated system nila. Teaching self-advocacy over compliance and conformity na that someone is able to say na hindi that he's not feeling well or parang uncomfortable siya, yun yung gusto natin na maituro dun sa mga anak natin in the spectrum that they can advocate na pwede nilang i-express yung sarili nila. Nurturing and celebrating interest instead na, ay, sobrang gustong-gusto niya to, kailangan bawasan natin to. Yun yung kadalasan pag nakikita mo na merong fascination or may sobrang interest yung child, parang ang tendency is gusto mo siyang bawasan or alisin doon. Pero instead, actually, mas okay nga na support natin sila doon. Na kung anong interest nila, let's find ways to engage with them and to support that. Supporting social skills, yun nga, that respects the child's interest and comfort. To ginagamit ko po ito, lalo na dun sa concept ng consent. Ngayon po, yung consent na hindi basta-basta pinapayakap, hindi basta-basta pinapahag dahil kamag-anak, kaibigan ng nanay o tatay, or for whatever reason, you have to respect them even as young as they are. That we have to ask kung okay lang ba na ihag or hindi yung dahil may reunion tapos nakita yung papakilala mo yung anak mo o hug mo si ganito o kiss mo si ganyan, 'di ba? We have to respect if they're feeling comfortable, yung hindi na natin sila pinipilit na parang dahil part yun ng expectation ng society. Which is before ganon, 'di ba? Pag sinabi ng nanay mo, o hug mo nga yan, o kiss mo yan, si tita ano mo yan o wala kang choice kahit di mo bet, kailangan susunod ka kasi rude ka pag hindi mo ginawa yon, 'di ba? Pero now, yun nga, yung nagmo-move na tayo dun sa awareness about consent, about safe space, yun yung mga bagay na dapat mas napapractice na natin. Ayan, so I'd like to share to you some of the things that I am advocating for. Lalong-lalo na nga po yung neurodiversity. Kasi nga, sa lahat ng mga information na lumalabas ngayon, talagang mas nag-shift na po siya towards understanding na hindi naman sila less Na actually, if we support them with the strengths and with their interests, mas mataas yung potential na maa-achieve nila. Autism awareness, autism acceptance, yan yung mga bagay na, yun nga, childhood trauma healing. Yan. And even yung pag-parenting, yung mga different parenting styles, hindi lang authoritative po, hindi lang yung masusunod yung one way dahil authoritarian and ito lang, pag sinabing ganito, ganito lang. So we can
be opening ourselves to more information na mas makakatulong um, sa pagpapalaki natin ng mga anak natin. Sabi nga po, acceptance is a process. So, ikiklik ko to at ililid tayo doon sa video ni Abe. Kung napanood nyo na po or doon sa mga hindi pa nakapanood ng video na ito, na sana makikooperate siya. Ay, wait lang. Na-share ko ba yung sound? Ay, walang sound. Masasabi ko talagang si Miggy is blessings in disguise talaga sa aming pamilya. We're talking about Machi. Kasi ang hirap nung mga pinagdadaanan niya. Parang, like, isa sa mga sentiment ko nga, yung ibang bata naglalaro lang. Tapos si Machi, kailangan niya mag-therapy sa sobrang batang edad. Imbis na ini-enjoy niya na yung freedom and childhood. So yun, no. Siguro ako oo, kasi mas nakita ng Diyos yung purpose ng buhay ko sa ganito eh. Sabi nga, many are called but few are chosen. So kung hindi mo i-embrace yung moment na yun, yung pagkakataon na binigay sa'yo, sayang naman. Yan, ibalik lang muna natin siya. Malapit na po, parang mga last 2 slides na lang yung ipe-present ko. Ay, sorry. Acceptance is a process. Tinanong yun ni Mami Dims kay Inay Bren. Sa mga hindi po nakakakilala, sila po yung mga momshies natin sa Autism PH na very strong advocates about autism. That acceptance is a process. Hindi siya yung one time na nangyayari tapos all is good na. Para rin po siya yung sinasabi nga nila yung commitment mo, yung araw-araw na pinipili mong tanggapin. So it's a process, it's a long-term process po and it's really a journey po. Ayan, ito po yung isang bagay na gusto kong i-share, no? Kasi kahit ako rin dati, meron akong gantong concept na parang kapag thankful ka, parang dapat wala kang negative feelings about it. Pero these things, they can equally be true. We can feel them and we can exist and it's okay. Na parang resilient ka pero kailangan mo ng break. So may mga bagay na parang opposite feeling tapos iniisip mo na ay hindi dapat ganun yung feelings ko. Pero sometimes ganun eh. You are kind and yet you have boundaries. You did your best and now you know more. So yung mga bagay na pleasant at unpleasant, pwede silang mag-coexist. Pwede silang maramdaman natin. Now, ito po ang tanong. How can we start advocating? Ano ba yung mga bagay na pwede na nating masimulan? Karamihan na actually pinapan-challenge ko nga to doon sa mga hindi pa makapag-out. Yung mga hindi pa nila alam kung paano i-share sa other family members, other relatives, other communities na nabigyan na sila ng diagnosis kasi sila mismo nandun pa sila sa journey ng awareness and acceptance nila eh. How can we start advocating? Ako, ang pinakasimpleng sagot ko talaga dyan is to help yourself and surround yourself with people na makakakuha ka ng information, ng support. So, following pages, sharing information na para sa'yo naging helpful, pag-share, simple as sharing that post, baka may iba din dun sa friends list mo na ganun nga. Hindi pa lang sila diagnosed, pero hindi nila alam kung paano sila mag-move forward. Yung mga simple things like that, sharing sa post nyo, hindi mo alam baka dun sa friends list mo, meron kang matutulungan because of sharing yun nga, yung mga natututunan mo, yung mga nalalaman mo. And that could be your baby steps to advocating about neurodiversity and autism. At ito po, yung second to the last ko yata to. Sana mag-play siya. My tip, in case your autistic child is banging on the wall, remind yourself next time make the walls even softer so your child never gets any pain. That's it. No harm intended. And also, here's one thing I really like to discuss. Remember who you are, but you might need to know. Don't become a bad child. God's blessing is autistic for you. Para sa akin, dun sa video na to, ay wait lang. In case you're... Pause natin siya. Para sa akin dito sa video na to, what stood out to me yung sinabi niya na understand that God's blessing for you is autistic. Parang
napaka-innocent nung pagkasabi ni Abe na parang para sa kanya, kiniklaim niya na part ng personality niya yung autistic. Hindi siya shy about being autistic. And happy siya na nadidiscover niya yung sarili niya and yung journey niya kasi napaka-supportive ni Inay Brents at ni Tatay doon sa pag-guide sa kanya. So, sana no, sana all. Sana all magkaroon ng gantong level of acceptance and yun nga, makita mo yung growth nila where they are. And sabi nga ni Maring Maya Angelou, do the best you can until you know better. And then when you know better, we do better. Pag nababahaginan po tayo ng mga impormasyon, na-challenge po yung mga paniniwala natin, mas sikapin natin na mabago at mas matuto pa at ibahin yung mga bagay na ginagawa natin or used to, yung mga nakasanayan natin na pwede pa nating baguhin, alisin, kasi mas gusto nating mag-improve tayo sa parenting natin, sa pakikirelate natin sa mga ibang tao. At actually, yun na yun. Natatawa ako kasi parang naisip ko, sabi ko mas maraming chance for Q&A. Pero baka naman po may mga nais magtanong. Pero actually po, yun nga po yung isa kasi last time wala masyadong nagtanong eh. So, kung may tanong matapos na po, hi po sa mga, meron po tayong, uy wow, meron po tayong 44. May mga comments ba? Ay, ayun, ang dami palang comment. Ayan. Well said. Ay, wala. Ayan. So, meron, kung anyone po, salamat po sa lahat ng nanood. Salamat sa oras nyo. And if you have questions or comments or anything, pwede pa naman po. May oras pa naman po. Salamat po sa lahat. Basahin natin yung iba. Sabi ni Mami Marjorie, ay hindi, ni Mami Faye pala, I love your topic. Yung bata talaga yung nag-suffer pag hindi talaga accepted ng parents yung condition ng bata. And true, di siya parang biogesic na ganun agad ka-effective yung treatment. Totoo po. Um, ano po, sabi po, recently lang din po may nag-post. So gusto ko pong linawin po no, na pag nabigyan kasi ng diagnosis na autism, lifelong po siya. Lifelong siya na pwede pong mas maging manageable yung support na kailangan nila. Kumbaga excel sila, pwede po nilang ma-reach yung best nila. Pero the condition will stay with them lifelong. And sinasabi ko to in relation doon sa um, may ibang mga nalilito na kapag nabigyan ba ng diagnosis na autism, pwede ba siyang mabago sa iba? Parang nung tinanong ko po kasi yung DevPed na nakakilala ko po at kausap ko, ang sabi niya, usually ang nagiging scenario, yung karamihan na, nagkakaroon ng change kapag lumipat ng DevPed tapos hindi po nabanggit yung ibang information dun sa second or sa bagong DevPed. So halimbawa, una, binigyan na siya ng initial. Usually kasi GDD or Global Developmental, yung delay, yung pag mas bata pa. Tapos mas hindi pa specific yung presentation nila. And then later on, mas magiging specific sila pag nag-develop na. Pag nag-reach na mga about 4 or 5, doon pa lang sila mas magiging specific doon sa diagnosis na ibibigay. So pwedeng ASD or kung ano man po yung condition na makikita nila based doon sa assessment. Now, pag lumipat ng DevPed for a second opinion, tapos hindi na share yung ibang information previously, usually doon nagkakaroon ng change. Not necessarily dahil nawala, pero dahil, yun nga, ibang lens yung tumitingin. And sabi din po ng DevPed na kausap ko, hindi naman daw kasi sustained yung manifestation. Ang ibig sabihin po nun, pwede pong at a certain age of their journey, mas evident yung manifestations nila ng autism. And then as they grow, pwedeng bumababa yung manifestation, pero meron pa rin. Actually, ang sinabi niya rin po, ni DevPed po, na warning niya dun sa mga ganun, na nagkakaroon ng pagbabago sa diagnosis, baka din kasi maging parang setting up the parents and the family for failure kasi parang ini-expect mo na mag-okay siya pero later on, posible kasi na lumabas yung iba pang manifestation niya or baka hindi siya mabigyan ng enough na support.
naalala ko rin yung bilin nila Mommy Dimps at saka Inay Brands na i-highlight ko na wala pong mas malala. Pero karamihan kasi gano'n na parang sila, kinukwento nila na parang nung una iniisip nila sana ADHD na lang kaysa sa autism. Kasi parang may ganong understanding na or parang may ganong notion na mas malala yung autism. So again, dun sa umpisa ko pa nga lang po, wala pong inferior, wala pong superior, lahat lang po sila may brain-based differences sila. May pagkakaiba-iba po sila. And we cannot say that one is better than the other. So that tayo din, 'di ba, magkaroon tayo nung gano'n na, ay okay, hindi pala okay yung gano'ng thinking na sana ganito na lang siya kasi parang hindi naman malala. Lahat po yun may certain differences and sabi nga po nila yung gustong i-highlight nila inay is kahit na nasa mas, halimbawa si Abe, kahit na verbal and conversant and super, parang kung iisipin siya ng lahat, parang typical yung presentation niya, may mga struggles pa rin siya na hindi nakikita ng lahat. And for that, yun yung point nila na hindi minsan nakakatuwa yung masabihan na parang normal naman or parang typical naman, parang hindi naman siya autistic or parang hindi naman siya with whatever diagnosis. Hindi siya nakaka-flatter kapag may sasabihan ka ng ganun. Kasi nga parang nai-invalidate mo yung mga struggles na hindi mo nakikita. So let's be careful with the language and with the comments that we say. Um, Regardless kung under neurodiversity, sabi ni Mami Etherlyn. Well said and true, sabi ni Mami Arlene. Try to do the activity as well at home after therapy. It shouldn't stop sa center. Totoo, yun naman po yung gusto nating sabihin talaga. Family engagement po. Hindi po dahil nagte-therapy, yun na yung gamot. Mas maganda po na yung sa bahay, yung ginagawa, yung follow-through, nagagawa pa rin sa bahay. Ayun po. Sobrang salamat po sa lahat po ng mga nag-stick around at nanood po sa ating free webinar. And since recorded to, mapopost ko po siya sa page ko. Teacher Al, Sir Al, say hi naman po. Unmute ko po kayo. Baka po may few words kayong gustong sabihin. Magkakaroon ng topic si wifey ni Sir Al. Hi, Ma'am Joy. Yeah, it's very informative kaya talagang humabol kami no na makinig. Actually, Teacher Kim is also listening right now. Marami kaming insights kasi syempre different naman ang sa clinical, di ba? At the same time, yung mga terms tulad ng sinabi mo kanina, we should always be reminded, no? Minsan akala natin typical lang na nasasabi natin, but sometimes especially parents no, they get offended or feel offended kapag mali yung ginamit natin na term. Pero unti-unti para sa akin naman maganda na may mga ganitong groups, maganda na may mga ganito yung mga masasabi natin na experts who are trying to provide what you call this one informative sessions no para magkaroon tayo ng awareness. I believe it's all about raising awareness when we have opportunities to share what we know and at the same time ma-empower din yung magulang kung ano yung dapat nilang malaman. Mapapansin mo, di ba, Miss Joy, I know why you're doing this. May mga parents na nandun pa rin sa pre-acceptance no stage no, and it's really very hard especially for the therapists, special ed teachers, whenever they explain something and parents would want to hear something no, so Exactly, yung sir. they would want to hear instead of listening what they need to hear para nga mabigyan ng address yung needs ng bata. Pero yun nga, hindi natin maano yan kasi that's something that the parents, only the parents would be able to change, no? Or yung pagdating dun sa acceptance. But yun lang, siguro dagdagan lang natin yung pag-unawa natin na mahirap talagang tanggapin. Pero ang masasabi ko naman, kahit na alam ko, hindi ko pinagdaanan yan, pero kasi marami akong nakitang magulang na dumaan dyan. And the more that they accepted that their child needs intervention, marami naman success stories. Yun ang palagi natin sinasabi. So, mahalaga din na magtiwala tayo. Alam mo, I feel bad, Miss Joy, whenever I hear parents who would be
um, complaining or being naintindihan ko naman yung they're sometimes protective of their children. Pero sana magtiwala din sila dun sa mga service providers kasi meron tayong tinatawag na presumption of regularity, no? Kung umiiyak man yung mga anak ninyo sa loob ng therapy center or ng school nang hindi nyo nakikita, magbigay tiwala tayo na ginagawa nung mga nandun sa loob yung dapat. Now, kung may kutob kayo or sa tingin ninyo hindi maganda, maganda na makipag-usap kayo kasi kapag merong loss in communication, kapag yung sa iba natin maririnig, magkakaroon ng misunderstanding. Mas maganda kung, you ask directly, magtiwala po kayo kasi kaya po nila ginagawa yan is because they would want to provide service. Need ng anak ninyo yan. Um, Nag-oath naman sila. 'Di ba Miss Joy, nagnanumpa tayo Yes na po. gagawin natin ang lahat para sa ikabubuti ng bata. So, I'm sure yung tinatawag na presumption of regularity is ginagawa namin kung ano yung dapat namin gawin or dapat nating gawin. Ma'am Joy, Miss Joy, thank you very much. This is very informative, no? I Thank you hope, po, alam ko we Sir have, I don't Al. know if you are allowed, if I'm allowed, alam ko meron tayong arrangement, no? So, Yeah. hopefully, Collab I'm soon. looking forward for that, no? Yes po. Oo. Thank you po, Sir Ala. I-announce ko lang din po sa next Saturday po, that is April 20, yung pong wifey ni Sir Al ang meron naman pong webinar. So we really invite, kasi ang ganda po ng topic, IEP. Actually po, may mga nagkamali na akala nila today yung IEP. Sabi ko sa Saturday pa po yun kay Ma'am Kim. Pero ayan, i-share lang po natin para mas marami pa po yung makapakinig at matulungan natin. Thank you po, Sir Al and Ma'am Kim, Thank you, for Miss tuning Joy. in po. May tanong po si Sir RJ and asked to be unmute. Sige po, siguro I'll end with you, Sir RJ. May tanong po kayo. Unmute. Sige. Try niyo pong i-unmute yung sarili niyo. Hello, good evening po, Yes po. ma'am. Thank you for very informative information. This is the first time that I attended this seminar or what gathering. Ano pong meron. Anyway, na-share lang po ito sa akin ng isang parent ko. Actually, I am a SPED teacher. I'm currently teaching with children with special needs with different conditions like autism spectrum disorder, ADHD, and other exceptionalities. Ah, uh, doon ako na sa discussion ninyo about the expectation of parents sa mga speech therapy is mayroon din akong mga parents na tinatanong natin yung 2 to 3 months ng aking anak dun sa therapist niya pero parang walang nangyari. Pero as a SPED teacher, siyempre hindi ko siya pakialaman or hindi ko siya pwedeng paliwan because I am not a speech therapist, a speech pathologist. Ang sinasabi ko lang doon sa mga parents, sabi ko, they are licensed and they have kung saan need nilang tulungan yung anak ninyo. So, kung in case man na nangyari na hindi naman sila nag-develop for 2 to 3 months or nag-expect kayo tapos hindi na-meet ang expectation ninyo, siguro may mga other concerns na dapat natin bilangin na kung saan ay hindi po kakayanin ng development ng bata na in-expect po ninyo. Pero anyway, ma'am, I have a question. No? Doon kanina sa nabanggit ninyo as ito pong systemic or equalic behavior, 'di ba hindi natin dapat silang i-stop or hindi natin sila dapat ilabas doon sa kung saan nagkakaroon sila ng regulation process ng kanilang system. Tama po ba ako? Actually, Tama kailangan po po natin, ba ako? kailangan po natin silang intindihan, no? Parang ang point ko po doon is, kung dysregulated sila or kung may stimming sila or kung may echolalia po sila, it usually comes with a function po or may reason po Mm-mm. kung bakit ginagawa yun. Kasi kadalasan nga po is yung thinking na bakit siya naggaganyan? Dapat hindi siya nagtatatalon, hindi siya nagfa-flap, o hindi siya o auditory stimming. There are lots of
possible reasons kung ba't niya ginagawa. So when we, parang ang best response is to make sure na safe sila, tapos po understand how we can support. So baka po may sensory need na kailangan, or dysregulated na sila, or baka may tinatry silang i-communicate kaya sila nag-echolalia po. So mas maganda po na maging ganun yung response natin, trying to understand and yun nga, playing detective, ano yung mga possible reasons Okay. bakit po nangyayari po yun. Thank you po sa pag-join nyo ha. Thank you so much for sharing po and Sige yung po. comment nga po Thank ninyo. you. And thank you sa time po. Siguro I'll end with that. Basahin ko lang yung mga iba. Si Sir, greetings from Terra Expert from Nueva Ecija, Sir Yamski, Mami Dames, Mami Brents, sa aking best bud barkada. Anjo, thank you. Nag-share po siya. Sabi niya, naku, ibang parents na inilalagak si kids sa center without trying to understand the feedback time or umuoo sila pero hindi pala nila nagets yung gagawin. Communication with therapist is really necessary. Totoo po yan. Kung may question po kayo, kung hindi kayo happy, kausapin niyo po yung therapist niya talaga. Dahil po mga nag-hi, uh, salamat po sa lahat po ng nag-join and nag-participate. Yay! Nasa 44 yung mga nag-view for the second webinar ko pa lang po ito. Yung first parang nasa about 20s lang yata yun. So salamat po sa lahat ng nag-spend ng time ng Sunday afternoon nila with us. And maraming salamat. This will be posted sa FB page ko. So feel free po to share and watch po. Maraming salamat. Blessed Sunday po sa lahat sa inyo. Thank you po for joining.